TBJ, abay tuloy na ang mga kasong patong-patong na kasong isasampa kay Anjo Iliana. But before that, kasi hindi naman kayo lahat mabait na tao. Kaya kung ako ididiin nyo, ay mapipilitan na talaga ako magsalita. Yung mga pinaputok ko, labintador lang yon. Pag ako inipit nyo, ang papasabugin ko dito, sawa, bawang, napaputok, malalakas. Preventador lang daw po matapos yun. ngang makaabot sa atensyon ni Mr. Anjo Iliana ang tuloy-tuloy na pagkaso sa kanya ng management ng Itbulaga at ng TBJ at ilang dabber cards, ay muli na naman pong nagpasabog ng ilang mga statement itong si Anjo. Panoorin natin ito. At hollow blocks na siya mismo ang nagpukpok sa ulo niya. Diba? Grabe yung tipak-tipak. Alam mo yung sunod-sunod. Ganon. Dahil ano ginawa niya? Ay, naku. Siyempre, inarmalite niya ang buong Dabber Cat. Oo. Kaya naman isa-isa nakita mo. niya. Oo. Diba? Sinimulan niya kay Senate President Tito Soto. Yes. Kina Bossing Vic at saka kay Joey De Leon at sa mga Dabber Cats. Ngayon, humihingi po siya ng tawad. Ang sabi niya, malapit na ang Pasko, sana patawarin niyo na lang ako. Siyempre, hindi naman pakikinggan yung panghingi niya ng tawad dahil meron siyang sinabi na pero lahat po ng mga sinabi ko noon, hindi ko nababawiin. Yun nga, yun. Diba? Yun, Totoo oo. ang mga sinabi ko. Ngayon, nung malaman niya na talagang kasado na yung mga kasong isasampa laban sa kanya, sabi niya, daig niyo pa ang Diyos. Ang Diyos nga nagpapatawad. Kayo, nagtatago pa kayo ng galit. Ito lang naman ang masasabi ko. Yung mga una kong sinabi, ano lang daw yon? Ay, naku. Black lang yun. No? Hindi, at saka ano daw yun? Kumbaga sa paputok, reventador. Reventador. Sa Itbulaga, mag-isip kayo mabuti kasi hindi naman kayo lahat mabait na tao. Kaya kung ako ididiin nyo, ay mapipilitan na talaga ako magsalita. Yung mga pinaputok ko, labintador lang yon. Pag ako inipit nyo, ang papasabugin ko dito, sawa, bawang, napaputok, malalakas. Reventador lang daw po yun. Ang mga pasasabugin daw niya pag hindi siya pinatawad ng Itbulaga at ng TVJ. Naglabas ng bukas na paumanhin si Anjo Iliana kay Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon or TBJ tungkol sa mga kontrobersyang kinasasakutan niya ngayon. Sa kanyang pahayag, hiniling niya na magkaroon ng pagkakasundo at ayusin ang mga gusot. Sinabi niyang lubos siyang nagsusori, tumingi ng pagpapatawad, pero narinig niya raw na plano ng iba pang mas nagawing mas mabigat ang kaso laban sa kanya at posibleng ikulong siya ng habang buhay. Bagamat hindi raw siya gustong makipag-away, nagpahayag ng determinasyon si Anjo kung susugurin at babawalan siya, handa siyang magdepensa. Inamin niyang kulang siya sa yaman o impluensya kumpara sa TBJ, lalo na't si Tito Soto ay Senate President. Ngunit hindi raw yon ang sasapat na dahilan para hindi niya ipaglaban ang kanyang karapatan kung kinakailangan. Tunay na pagbabago ba ito o simpleng strategy lamang ni Anjo upang mapilitan ng TBJ na bawiin ang kaso? So sa showbiz chika nga nitong si Miss Christopher Min, ano, panoorin Tila-tila natin. rin po namin ngayon kung ano yung mga nakakasang kaso na dapat harapin at harapin talaga ni Anjo Iliana. Cyber libel. Dahil ito po ay pinakawalan niya, inilatag niya sa kanyang TikTok account. Slander. Sobra-sobra pong pagpapahiya ang ginawa niya sa mga Dabber Cats, lalo na kay Senate President Tito Soto. Defamation, ganun din naman yon. Paninirang puri. Sobrang paninirang puri. Pero totoo kaya yung narinig ko na individual ang gagawin na pagkakaso sa kanya? Naku, paano pag individual aatinan niya sa lahat ng city, pupuntahan niya? Ayan na, eto na. Napakahirap yun. Senate President Tito Soto, Bossing Vic Soto, Joey De Leon, Jose Manalo, at saka si Alan K. Individual daw po ang magaganap na pagsasampa ng kaso kay Anjo. Meron po tayong tinatawag na motion for consolidation. Pagsasama-samahin na lang. Yun po ay nagaganap lang kapag isang kaso ay tinilad-tilad sa iba't ibang piskalya. Ganon. Ito iba-iba to eh. Iba-ibang sampa. Kaya hindi pwede Saka masama. iba-iba yung bira na ginawa niya. Kay Senate President Tito Soto, kay Alan K. Kina Bossing Vic. At saka yung kay Jose. Lano. Iba-iba eh, di ba? Lola ni Dora. Isa pa din Lola yun. din ni Dora. Oo. Yung tatlo. Kaliserye na ano. Paano yan? Kung individual, eh alam naman natin yan. Yung isa nga lang eh. Sobra-sobra na pong hirap sa oras. Napakahirap. Isa lang yun, napakahirap. Paano yung kung katulad yan 8 o'clock yung ano niya dito, tapos 8:30, ay anayo, ay sa panahon yung traffic. Diba? Di tatakbo siya ng Mapipilitan talaga siyang daluhan lahat. Pag hindi niya dinaluhan, ang kasunod niyan, warrant of arrest. Walang kalaban-laban. Hirap magwaran to baris ha, makatago ka ha. Ikaw, di ba? Ito Oo, nga po, diba? tinatawag lang po namin ito, pero isang malaking problema na po ang pagdalo sa mga hearing na ganito. Paano gagawin ni Anjo Iliana? Ito ay tahasan niyang ginawa. Talagang hindi siya tumigil. Humingi na siya ng tawad, humingi siya ng pagpapakumbaba. Pero ano ginawa niya? Nagbanta pa. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang paninira sa Itbulaga. At ang sabi niya, ito lang sasabihin ko, kapag idiniin nila ako at ako'y kanilang dinimanda, ito lang. Wala daw matitira na magkakarelasyon, maghiwalay. Alam daw niya kasi mga nagaganap sa loob noon dahil taga roon siya. Yan, di ba? Isipin mo, binuksan niya na naman. Siyempre,
lahat ng mga, ano yun? Oo. Diba? Tapos ano kaya ang kaakibat na presyo nung cyber libel case na isasampa laban kay Anjo? Magkano kaya yan? Ang Diba? problema nga na yun, di ba? Wala nga siyang trabaho. At wala rin siyang abogado. Wala siyang abogado. Nakikiusap din siya. naganawakan nga siya. Oo, Naganawakan. pro bono yun. Paano yun? Napakahirap talaga. Eh siya naman mismo ang humanap ng kapalaran na ganito. Kung hindi niya ginawa yan, eh di wala sanang problema. At saka nabigyan na siya ng pagkakataon. Parang walang sumasagot sa kanya. Ito na yung pagkakasiguro, hindi, magbabago pa yan. Isip, hindi, patuloy pa rin. Tapos nagbanta pa. Eh talaga wala. Yung ginawa niya na ito, desperadong tao lamang po mga kachika ang gumagawa ng mga ganitong klase ng pagkilos. Alam na niyang maling-mali yung kay Patong-patong na kaso nga ang kinaharap ngayon ni Anjo Iliana ayon mismo sa isang veteranang showbiz analyst na si Manay Christy Permin, kung saan patuloy pa rin na talagang itinuloy ng management ng Itbulaga at ng ilang mga Dover Cards na siniraan nitong si Mr. Anjo Iliana. Patuloy pa rin ang kanila pong pakikipaglaban dito po kay Anjo. Kaya naman sabi ni Anjo Iliana ay kung itutuloy daw di umano ng TVJ na parang tila baga naghahamon at tila baga parang sinusubukan niya pa na talagang babalaan ito pong TVJ na lahat daw di umano ng kanyang inilabas sa publiko ay mapipilitan pa siyang ilabas pa ang lahat ng kanyang mga nalalaman. So sinabi nito, medyo mabigat po yung mga sinabi niya na lahat daw ng mga makeup partner, lahat daw na may asawa dyan po sa Itbulaga ay siguradong magkakaroon daw ng hiwalayan dahil sa mga ilalabas niyang sikreto. Yan ang ilan sa mga slanderous and libelous na mga sinasabi nitong si Mr. Anjo Iliana laban sa TVJ. Kaya naman buong Pilipinas ay galit dito kay Anjo dahil hanggang sa ngayon hindi pa rin siya tumitigil. Ang akala niya siguro dahil sa paghingi niya ng public apology ay magagawa or aatras na ng TVJ at ng Itbulaga management ang lahat ng kanya mga sinabi sa publiko. Maaaring pinatawad na siya ng mga taong ito, pero meron po kasi tayong batas na kailangan mong harapin. Yun ang dapat maunawaan nitong si Anjo Iliana na bagay na ikinasasama ng kanyang loob. Parang ang ending, siya pa yung nasaktan sa gagawing way ng TVJ at ng management ng Itbulaga para po dun sagot sa lahat ng kanyang mga binitawan sa publiko. So dahil po dito ay mapipilitan daw di umano si Mr. Anjo Iliana na ilabas pa ang ilan sa mga baho, parang ganun yung kung itatranspose po natin into our own words, parang mapipilitan siyang ilabas kasi yung kanyang nilabas daw ay mga pa lang yan, mga minor. So may ilalabas pa siyang mas malalaki pang revelasyon patungkol sa TVJ. So abangan po natin yan. And that's it for today.